Sa sandaling huminto ang tibok ng iyong puso, ano ang mangyayari sa iyo? Walang hanggang katahimikan? Isang lagusan ng liwanag? O kaya'y ang paghatol sa harap ng trono ng Diyos? Ito ang tanong na iniiwasan ng milyon-milyon, ngunit wala ni isa ang makakatakas dito. Ang kamatayan ang tanging katiyakang hindi maiiwasan sa buhay, at gayunman, hindi iniwan ng Biblia ang misteryong ito nang walang sagot. Ngayon, matutuklasan mo ng malinaw at malalim kung ano talaga ang nangyayari pagkatapos ng kamatayan ayon sa kasulatan. Ang bawat detalye na iyong maririnig ay maaaring magbago hindi lamang ng iyong pananaw tungkol sa kawalang hanggan, kundi pati ng mga pagpiling ginagawa mo araw-araw. Kung ang paksang ito ay humahaplos na sa iyong puso, mag-subscribe ka na ngayon. I-activate ang kampanilya at manatili hanggang dulo sapagkat ang huling revelasyon ay maaaring mismong babala ng Diyos para sa iyong buhay ngayon. Itinuturo sa atin ng salita ng Diyos na ang kamatayan ay hindi ang tiyak na katapusan, kundi ang simula ng bagong realidad na espiritual. Sa Hebreo 9:27 ay mababasa, "At yamang itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos nito ay ang paghatol." Ipinapakita nito na walang lugar para sa reinkarnasyon o pansamantalang pagbabalik. Ang kamatayan ay isang pintuang nagdadala sa atin direkta sa pakikipagtagpo sa mailalang. Isipin mo ito, kapag ipinikit mo ang iyong mga mata dito, muli mo itong bubuksan sa mundong espiritual sa harapan ng Diyos. Ganito ang nangyari sa pulubing si Lazaro na nang siya'y namatay ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham ayon sa Lucas 16:22. Ipinapakita nito na ang paglipat ay hindi nag-iisa. May mga anghel na nakahandang sumalubong sa mga nabuhay sa pananampalataya, ginagabayan sila sa presensya ng Diyos. Ito ay sandaling minarkahan ng makalangit na interbensyon. Ngunit binalaan din tayo ng kasulatan tungkol sa isa pang kapalaran. Sa Mateo 25:10, sinabi ni Jesus, "At ang mga ito'y magsisiyaon sa walang hanggang kaparusahan. Datapwat ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan." Ang buhay ng tao ay hindi ensayo. Ito lamang ang pagkakataon para magpasya kung saan natin gugugulin ang kawalang hanggan. Walang neutral na lugar. Para sa mga tumatanggi sa biyaya, ang kamatayan ay paghihiwalay magpakailanman mula sa Diyos. Para sa mga nagtitiwala kay Kristo, ito ay simula ng perpektong pakikipag-isa sa Ama. Ang katotohanan ito ay humahamon sa ating mga pagpili. Nagtatanim ka ba ng pananampalataya o kawalang pakialam, pag-ibig o kasakiman, pagpapatawad o puot? Sa sandali ng kamatayan, ang bawat desisyon ay magkakaroon ng bigat na walang hanggan. Ang pakikipagtagpong ito ay inilarawan bilang sandali ng ganap na pagbubunyag sa harapan ng Diyos. Sa 1 Corinto 10:10, sinabi ni Pablo, "Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng ayon sa ginawa niya sa katawan, maging mabuti o masama." Wala nang pagtatago rito. Ang ating mga inisip, motibo at ginawa ay ilalantad sa liwanag ng kabanalan ng Diyos. Para sa ilan, ito ang pinakadakilang araw. Maririnig nila, "Magaling, mabuti at tapat na alipin." Mateo 25:21. Para naman sa iba, ito ang pinakamapait na sandali, ang makarinig ng mga salitang, "Kailan may hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin." Mateo 7:23. Hindi pinalalambot ng Biblia ang puntong ito. Ang paghatol ay tiyak at ganap, ngunit may pag-asa. Sa Juan 11:25, sinabi ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay." Ibig sabihin nito, ang kamatayan ay hindi pagkatalo para sa sumasampalataya. Sa halip, ito ang sandali kung kailan nagiging totoo ang pangako ng pagkabuhay na maguli. Tinalo ni Jesus ang kamatayan sa krus, at dahil dito, ang mga nasa kanya ay nakikibahagi sa tagumpay na iyon. Sa Juan 20:29, sinabi niya,
Darating ang oras na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng kaniyang tinig at magsisilabas. Gumawa ng mouth ay pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ang pagkabuhay na maguli ang tiyak na patunay na may naghihintay na kawalang hanggan at na bawat isa ay tatayo upang humarap sa katotohanan. At ano naman ang masasabi tungkol sa pagluluksa at sakit ng pagkawala? Kapag nawalan tayo ng mahal sa buhay, parang dinudurog ng pangungulila ang ating dibdib. Ngunit sa Apokalipsis 21:4 ay may aliw at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng dalamhati, ni ng pagtangis, ni ng sakit. Ang pagluluksa ay hindi ang wakas, kundi paalala na may mas dakilang pangako. Ang mga pumanaw kay Kristo ay hindi nawala ng tuluyan. May muling pagkikita sa langit. Ang kaaliwang ito ang tumutulong sa atin na malampasan ang pinakamadilim na araw at pahalagahan ang bawat sandali kasama ang mga iniibig natin. Marami ring mga patotoo ngayon na tinatawag na karanasan ng malapit sa kamatayan, na nag-uulat ng matinding kapayapaan, pakikipagtagpo sa mga nilalang ng liwanag o mga pangitain ng maluwalhating lugar. Maaring maghanap ng paliwanag ang agham, ngunit ipinakita na ng Biblia na ang pumanaw at makasama si Kristo ay higit na mabuti, Filipos 1:23. Ang mga patotoong ito ay nagsisilbing paalala na totoo ang espiritual at ang pag-ibig ng Diyos ay kasama ng kanyang mga anak hanggang sa huling hininga. Ito ang katotohanang hindi maaaring ipagsawalang bahala. Ang paraan ng iyong pamumuhay ngayon ang magtatakda ng iyong bukas. Ang mamuhay sa katiyakan ng buhay na walang hanggan kay Kristo ay hindi lamang paniniwala sa hinaharap, kundi ang pagbabago ng kasalukuyan. Ito'y magpatawad gaya ng ikaw ay pinatawad, magmahal gaya ng ikaw ay minahal, maglingkod gaya ng paglilingkod ni Kristo. Sa 1 Corinto 15:55, buong lakas na sinabi ni Pablo, "Saan naroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo?" Ito ang pahayag ng taong nakakaunawa na ang krus ang nagbago ng takot sa kamatayan tungo sa katiyakan ng buhay na walang hanggan. Kaya't kailangan kong itanong, kung ngayon na ang iyong huling araw, handa ka na bang humarap sa Diyos? Hindi ito isang simpleng pagninilay, ito ay isang kagyat na tawag. Kung ang mensaheng ito ay humaplos sa iyo, isulat sa mga komento, "Ako'y umaasa kay Kristo." Ang simpleng hakbang na ito ay higit pa sa mga salita. Ito ay pampublikong patotoo ng iyong pananampalataya at isang desisyon para sa walang hanggan. Kung ang video na ito ay nagdala ng kaliwanagan sa iyong puso, i-like mo ito ngayon, ibahagi sa isang tao na nangangailangan ng katotohanan ito, at mag-subscribe sa channel upang patuloy na makatanggap ng mga nakapagpapalakas na mensahe. At huwag kang aalis pa, nasa dulo ng screen ang isang video na magpapalalim pa sa paksang ito at maaaring maging kasagutang hinihintay mo o ng taong malapit sa iyo ngayon. Naway ang kapayapaan ng Panginoon ang gumabay sa iyong buhay at ang pag-asa ng pagkabuhay na maguli ang magpatibay ng iyong pananampalataya hanggang sa araw ng walang hanggang muling pagkikita.